Walking tour continue. For today's video, walking from the busy street, going to the famous historic places in Macau, the Senado Square and ruins of St. Paul, coming up. Hello everyone. Welcome to my channel. You are watching Aponacans TV. Ito ang Lisboa, ang pinakaunang hotel casino sa Macau. Dito mo makikita ang daming tourist, kasi ito yung sentro, at dito mag-picture taking, tapos maglakad na lang papunta sa Senado Square, diretso papuntang putol na simbahan, o kung tawagin, Ruins of St. Paul, or St. Paul Ruins. Doon tayo papunta, simulan na nating maglakad. Ito yung pinaka-busy na bus station, ang Amaral Bus Station. Halos lahat ng bus dadaan dyan. Ito naman ang bago, ang Grand Lisboa. Alam mo ba? Isa lang ang may-ari ng Lisboa, or Grand Lisboa, sa Macau. Iba din yung nasa Taipa, na bagong hotel, Lisboeta. Sa kanila din yun, si Dr. Stanley Ho. Siya ang may-ari, at siya ang pinaka-mayaman sa Macau dati. Dito sa gilid ng Grand Lisboa, diretso lang sa kalyeng ito, ingat lang sa pagtawid. Masyadong mainit. Maraming makikita dito, yung sa kabila may mga pawn shop, pwede din doon sa kabila maglakad, may tricycle pa sila, relax lang yung driver, nag-UC sa gilid, tamang chill-chill lang, habang naghintay naman yung pasahero. Basta diretso lang tayo sa kalyeng ito tapos tawid lang tayo sa may intersection. Marami naman mga tao, sundan lang natin, ikalawang intersection, sa kaliwa, papunta ng mall at may hotel casino din. Basta dahan-dahan lang, makarating din tayo sa ating paruroonan mga kaibigan. Exercise din ito, dahan-dahan lang nalakad. Ito pala yung intersection or crossing, tawid lang tayo dito. Shout out pala kay Albert Bacani, Bodybuild by Faith Vlogs. Maraming tao talaga dito lalo na pag summer at may isang bus station pa dito. May mga tindahan din dito ng mga alahas. Kung may pera, pwede kayo dyan bibili ng mga alahas. Basta lakad lang tayo. Dahan-dahan lang, dito nga din pala maglakad si Biyahero sa Macau Vlogs. Salamat sa iyo idol. Yung mga pasahero papuntang Taipa sa kabilang isla, meron pa kasing dalawang isla sakop ang Macau. Kung tawagin ko Tai, Kuluan at Taipa, yung ibang pasahero papuntang border gate ng China at yung iba mag-ferry papuntang Hong Kong. Yung mga tao nakasalubong ko yung iba niyan papasok na sa kanilang mga trabaho. Dito naman, maraming pasahero ang nag-abang din ng bus kung saan sila papunta. Ang daming tao dito sa bus stop na ito, busy, lalo na ngayon summer. Diretso lang tayo. Mahilig din maglakad sina si Dinalias TV at si Alexia D. Sa area na ito, shout out sa inyo, salamat mga idol sa suporta. Almeda Rebiro yung pangalan ng kalyeng ito at ito yung pinaka-busy lalo na pag rush hour. Grabe ang traffic dito. Habang naglakad bigla kang makakita ng Sus Mariosep, ay ako pala yan, akala ko kung sino. Ito na yung huling intersection, malapit na tayo sa city center. Dito din yung daanan ni Macau Moto Vlogs, Bomsky Vlogs, Gem Vlogs 22, Inday Floor TV, Shemils Vlogs, Sir Arnold, Ate Violi, Sister Nan Jennifer, Andrew, Franrold at Jenny. Nakikita nyo ba? Yung nakikita ko, wag yung bus tingnan mo, yung nasa itaas. Ayan, may Jollibee, bida ang saya, isang Chicken Joy naman dyan. Diretso lang tayo, malapit na tayo dumating sa city center. Tanaw ko na yung simbahan sa kabila yung tapat niyan yun na yung Senado Square. Kung pupunta kayo dito, mas mainam pag maglakad kayo may dala kayong payong kasi sobrang init talaga, pati sunglass. Ito na yung Senado Square o San Malo. May fountain dito. Ang lugar tambayan ng ating mga OFW. Ito din yung lugar na pinaka-the best kung mag-shopping ka. Dito naman sa San Malo, pagdating ng gabi, kadalasan yung mga kababayan nating OFW, dito na magtambay, magtagay, may magkwentuhan, magpalipas ng oras. Sabi nga ni Bomsky Vlogs dito titingin ng mga nakasale na items. Pag mag-window shopping, balikan pag may pera na, window lang din yung bibilhin.
Ano yan? Pakiulit nga, brother. I'm so hot. Ang lupit talaga ni Bongski, pag day off, dito yan pag-alagala, palipas ng oras. Yung isa kong video kung napanood nyo, ito yung lugar kung gusto mo mag-shopping, may mga maliit na restaurant sa gilid o street foods, bilihan ng mga souvenirs at gadgets. Diretso lang tayo, may simbahan na dyan sa unahan kulay dilaw tapos pakanan lang tayo. Grabe sobrang init talaga. Yung puno na yan, dyan yung tambayan ni Lodi Ray Putswanilyo kasama niya si paring Randy. Naghintay kami ni Bongski sa inyo Lodi, ang tagal nyo. Ang daming followers at subscribers. ST ang daming tao, ano ba naman tong naiisip ko? Kaya maraming turista dito yung mga nasa mainland China pupunta dito isang araw lang tapos uwi na paggabi. Pagdating mo naman dito parang nakahugis let tramway yung daan. Sa kaliwa tayo dadaan papuntang ruins of St. Paul. Kung gusto mo ng goldfish, i-check mo sa kaibigan ko kay Bits and Fishes, shout out sa iyo bye. Bago mag-pandemic, maglakad ka galing Senado Square papuntang ruins of St. Paul o putol na simbahan. Sa sobrang dami ng tao aabutin ka ng 10 minuto. Ganito talaga dito. Lalo na kung Sabado, Linggo or public holidays ang dami talagang tourists. Senado Square covers an area of 3,700 square meters, top 1, 4 square in Macau and it was listed into the World Heritage Sites as part of Historic Center of Macau. Kaya pala libo-libo yung dumadayo dito sa Senado Square at ruins of St. Paul. Shout out sa kaibigan ko yung pinakamatikas sa Alcoy, bago na naman name niya, Pasko na kasi. Jingle Bells YT. Kung gusto mong pupunta dito sa Macau at mag-tour pwede mo akong kunin kung wala kang tour guide para ma-experience mo at ma-explore mo yung Macau, lalo na dito sa Senado Square and ruins of St. Paul, may guide ka na, may photographer ka pa. Tips ko lang sa'yo kung gusto mo unlimited free taste, dito ka dumaan sa kanang bahagi, tikman mo lahat ng free taste at pasukin lahat ng tindahan, isa-isahin mo, tapos pag uwi mo sa kabila ka na naman, para sulit, busog ka pa, mindset ba? Yung nakikita mo sa left side at right side yan yung mga famous na pagkain na dinadayo ng mga maraming turista dito sa Macau. May mga cookies, mga tapa at iba pa, at kung anong gusto mong bilhin. Maganda kasi dito maglakad may libre, enjoy ka pa, tingnan mo ang daming tao, ikaw. Ano pang hinihintay mo? Punta ka na ng Macau pag may time, isama mo yung pamilya mo, mga kaibigan mo, maganda at masaya dito, at saka malapit lang sa Pilipinas. Tingnan mo sila ang saya nila, nag-enjoy sila habang naglakad, kaya bilisan muna, punta ka na dito, malapit na tayo dumating mga kaibigan, kunting tiis na lang, ilang hakbang na lang. Sa unang panahon ito pala ang nangyari sa ruins, kung bakit siya tinawag na ruins of St. Paul, makinig kayo sa sasabihin niya mga kaibigan. Built from year 1602 to year 1640 by the Jesuits, the church was one of the largest Catholic churches in Asia, at the time. It was destroyed by a fire during a typhoon on the 26th of January 1835. The Fortaleza do Monte overlooks the ruin. The ruins now consist of the southern stone facade, intricately carved between year 1620 and year 1627 by Japanese Christians, in exile from their homeland and local craftsmen, under the direction of Italian Jesuit Carlo Spinola, and the crypts of the Jesuits, who established and maintained the church. The facade sits on a small hill with 68 stone steps, leading up to it. The carvings include Jesuit images, with Oriental themes, such as the Blessed Virgin Mary, stepping on a 7-headed hydra, described in Chinese characters as Holy Mother tramples the heads of the dragon. A few of the other carvings are of the founders of the Jesuit order, the conquest of death by Jesus, and at the very top, a dove with wings outstretched. And that's it. See you in my next video.